Audio Jungle. Audio Jungle. Simulan na natin ang kwento na ito. Yun nga, merong humarap sa kanilang dalawa na isang sabongerong antingero. Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi ng lalaki, nagwika naman ito ng, "Sandali lang iho, nagmamadali ka naman. Ang aga-aga, ang init naman ang ulo mo." Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Manong Duming, bahagya naman itong lumapit sa kanilang dalawa. Nang bigla itong mapatras na para bang may tumulak na enerhiya dito. Nagwika na lang ang lalaki ng, "Oh, pumayag na kayo. Kakabitan ko na ng tari ito ha." Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, "Sige Ginoo, lalaban kami." Matapos nun, kagad inilabas ni Manong Duming ang tari nilang dala. Siyempre, gagamitin nilang muli ang bertod nilang tangan-tangan. "Nole, hawakan mo nga itong manok. Ako ang magkakabit dahil parang nangangawit na tong mga kamay ko." Wika naman ni Manong Duming dito kay Nole. "Sige Manong, pero doon tayo sa puno ng santol. Medyo marami kasing tao rito eh," sabi niya kay Manong Duming. Dahan-dahan inilabas ni Manong Duming ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Alam niyo na kung anong gamit yon. Habang nagkabit ito ng tarik, nagsalita naman ito ng, Sa dami-dami ng hinamon tayo pa talaga. Mamaya, malalaman natin ang angas ng lalaking yon. Nang marinig ito ni Nole, nagwika naman siya ng, "Manong, mukhang tumalab na yata yung tuba mong ginawang agahan. Ayan, para ka na rin nanginginit niyan." Wika naman dito ni Nole. Hindi naman uli. Ayaw ko lang kasi ng pagtaasan ako ng boses. Sabong lang naman ang hinahanap nila. Sagot sa kanya ni Manong Duming. Matapos nun, wala pang 15 minutos, nakapasok na silang dalawa doon sa ruweda. Pagkarating nila sa loob, wala pa yung kalaban nilang naghamon sa kanila ng sabong. Aba, mukhang maiging pinaghandaan talaga ng kalaban natin ang laban na to. Wika naman ni Manong Duming habang yumupyup ito ng tabako. Maya-maya lang, napawika naman itong sinuli ng, "Ayun na Manong, pumasok na." Paglingon ni Manong Duming noon sa lalaki, nakita nilang may kasama na itong isang lalaking nakasuot na sombrerong nagawa sa buli. Kaagad silang pumorma sa ruweda dahil pumagitna na ang sentensyador. Kaya't kaliwaan ang sigawan ng mga taong nakipusta doon kung saan ang tumatanggap ng lugruhan. Dahil ang kanilang kalaban, bukod sa magandang klase ang manok nito, kilala ang matanda nitong kasama na isang salamangkero. Kayang dayain ng salamangkero ang laban ng manok kapag walang karga ang kalaban nito. Bago pa man maghudyat ang sentensyador, lumapit ito sa kanilang dalawa at nagsalita sa mahinang boses. "Mga Ginoo, alam niyo ba ang klaseng sabong na pinasok niyo?" Wika ng lalaki kay Nole. Nang marinig nila ito, wala naman silang imik, kaya't kaagad nang pinalapit ang dalawang maglalaban. Nang makalapit na sila sa makakalaban nila, ngumisi lang naman ang lalaking kaharap nila. Doon nakita ni Noli ang mga ngipin nito na kulay itim.
Hindi naman niya yun pinansin. Baka nasubrahan lang ito sa pagkain ng nganga. Nang maghudyat na ang sentensyador para bitawan ang mga manok, nagulat naman itong sinuli. Nang hagisan siya ng kalaban na isang bugkos na sa palagay niya animoy bunga yun ng munggo na hindi pa nabalatan. Pagbitaw niya sa kanyang manok, kaagad sinunggaban ang kanilang manok nang siyang ikinabahala ni Nuli. Sa bawat pag-atras kasi ng kanyang manok para umilag sa kalaban, animoy merong malagkit na bagay sa paa nito para dahilan para mabuwal-buwal ito sa paglalakad. Ang reaksyon noon ng kalaban, pangisi-ngisi itong pumapalakpak dahil hindi na makaganti ang kanilang manok na para bang may tali ang mga pakpak nito. Nang makita yon ni Manong Duming, doon niya napagtanto na maaring mutya ng sapot ang ginamit nito. Nang makita yon ni Nuli, tanging pagtitig na lang ang kanyang nagawa dahil sa sinapit ng kanyang manok. Nang biglang pumalakpak itong si Manong Duming, maniwala kayo o hindi, akala noon ni Nuli ay matatalo na sila dahil may dugong tumaga sa paa ng kanyang manok. Subalit maya-maya lang, laking gulat ng kalaban. Nang paghiwalayin ng taga-karyo ang mga manok, ay nangisay na ang kalaban. Halos hindi makapaniwala ang kalaban nila na naghahamon sa kanila dahil hindi nito sukat akalain na mas malakas ng dihamak sa kanya ang kalabang kanyang minamaliit. Paglabas nila ng sabungan, nagwika sa kanya si Manong Duming ng Kaya pala ang lakas ng loob para maghamon dahil may sinasandalan din palang gamit. wika sa kanya ni Manong Duming. Anong nangyari kanina sa manok, Manong? Mukhang halos hindi makagalaw eh. Tanong niya kay Manong Duming. Normal lang yan, Nuli. Kapag mutya ng trabongkong gagamba ang mutyang hawak ng kalaban. Pero magkaganon pa man, bagamat mutya ng trabongko ang kalaban na kayang hulihin ang buboyo, subalit hindi pa rin ito kayang puksain ang tangan mong Bertot dahil may baluting usal akong ikinarga dito upang magsilbing dula sa katawan nito. Hindi basta-basta ang mutya na yon dahil kinakailangan yun ng ritual na galing sa kaliwa bago mo ito makukuha. Habang nag-uusap silang dalawa sa ilalim ng puno ng santol, bigla namang napawika itong sinuli nang maramdaman niya na para bang nanigas ang mga ugat niya sa paa, dahilan para hindi siya makahakbang. Manong, hindi ko magalaw ang mga paa ko. Anong nangyari dito? Sambit niya kay Manong Duming. Nang marinig ito na ermitanyo, dali-dali naman itong nagpakawala ng mga usal sa hangin upang malaman ito kung saan nanggaling ang salot sa paligid. Matapos nun, nagwika sa kanya si Manong Duming ng Wala yan, Nuli. Sinubukan ka lang ng nasa paligid natin. Ang tawag dyan ay testing na palipad hangin. Nakagagawa ng mga nagsasanay pa lang na maging mangkukulam. Di ko alam na marami pala niyan dito. dagdag pa ni Manong Duming. Habang nag-uusap silang dalawa, bigla namang naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nila sila Guyo habang hawak-hawak ni Leroy ang manok na may tari na. Ano par? Mukhang handa na yan sa laban ah. Bungad niya sa dalawa. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito ng, Oo nga par, mamaya kami na ang kasunod sa laban na yan. Oo nga pala, nakapusta ako sa una mong laban kanina. Grabe ang lakas pala. Mukhang hindi na mapagilan ang pagpapanulon yung dalawa. Wika sa kanila nitong si Goyo. Dagdag pa nitong si Leroy na kung may idagdag ba raw itong sinuli sa kanilang pusta. Nang marinig yun ni Nuli, kaagad naman siyang nag-abot dito ng salapi bilang dagdag nito sa kanilang inilalabang manok. Maya-maya lang, dumating na nga ang sultada nitong si Goyo
dahilan para pumasok na ito sa loob ng ruweda. Sinundan naman nilang dalawa ni Manong Duming ang dalawa para makita kung sino ang makakalaban nito. Nang makita ni Manong Duming ang makakalaban ng pangkat nila Goyo, napawi ka naman ito ng, Nako Nole, napatapat pa sa mga bunggaitan. Mabuti na lang kung may pananggalang itong kaibigan mo Nole. Dahil kung wala, hindi uubra ang kanilang pambato dyan. wika naman ni Manong Duming sa kanya. Yun nga ang nangyari. Natalo ang manok nila Goyo nang walang kahirap-hirap. Paglabas ng dalawa sa ruweda, kaagad din naman silang nakita ng mga ito at lumalapit. Naririnig pa niya itong magsalita ng, Nako, ang malas naman oh. Di man lang nakaganti sa kalaban. Wika ni Goyo. Nang marinig ni Noli ang sinabi nitong si Goyo, nanahimik lang naman silang dalawa habang pinapakinggan ang pinag-uusapan nito. Iho, mamaya mo na yan ilaban ang pangalawa mong manok. Baka maubos lang yan sa mga sabungero ditong naglilibot. Hindi ordinaryo ang mga sabungerong naririto dahil may mutya silang tangan na ginagamit sa laban. Wika naman ni Manong Duming doon sa dalawa. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Manong Duming, hindi naman yun tumutol at sinabi nito na susunod sa laban, si Manong Duming ang gagawa ng tari nito. Para naman kahit papano, hindi sila matuluyang matalo sa araw na yon. Sumama ka na muna sa amin Goyo. Kung pwede aabay ka na lang nitong sinuli sa bawat ilalaban niyang manok. Sabi ni Manong Duming. Maya-maya lang, nagpatuloy sila sa pag-ikot sa may likod ng sabungan kung saan nandun ang mga sabungerong nagtatapatan ng manok. Pagkarating nila sa bahaging sabungan na yon, doon na nga nila nakita ang mga taong nagkumpulan na halos purong mga matatanda ang naroroon. Pagkalapit nilang apat doon, kaagad naman silang nakita ng mga matatanda at ang lahat ng tingin ng mga ito ay doon sa kanila nakatitig. Si Manong Duming naman, kaagad ikinubli ang kanyang presensya sa loob ng kanyang katawan dahil mahirap na kasi kapag naramdaman yun ng mga nilalang na panig sa kaliwa dahil maaring magkagulo sa lugar na yon. Nang maramdaman ng mga ito ang kanilang paglapit, nagwika ang isang matanda kay Noli ng, O Noy, halika rito. Ilan ba yung dala mong manok? May lapag mo nga. Baka naman may matipuhan ka sa mga manok namin. Pumili ka lang. Marami dito sa paligid. asal ng mga ito na para bang nanluloko sa isang mangmang na sabungero. Subalit ayon kay Manong Duming, ang grupo na yon ay isa lang at naghanap ng makakalaban. Matapos sabihin yun ng isang matanda, nagtawanan lang naman ang mga kasama nito nang tinuro ni Nuli ang isang manok na di hamak na mas malaki sa kanyang manok. Ayan ba? Walang problema yan, oy. Sige, ikakasa na ang laban. Matanong kita, sino naman ang magtatadi ng bulang mo, Noy? Wika sa kanya ng matanda. Si Lolo na lang ho. Sagot niya rito upang hindi sila mapaghalataan na mayroon din silang lihim na itinatago. Matapos nun, kaagad silang lumayo sa parting yun upang simulan na ang pagkakabit ng bulang. Kagaya ng nakaraang laban, muling isiniksik ni Manong Duming ang kanilang gamit. Matapos nun, kaagad na silang pumasok sa loob, maliban lang kay Manong Duming. Hindi ito pumasok ng ruweda dahil ayon dito, pagmasdan niya ang buong paligid dahil maaring nahulaan ng mga kalaban ang birtod na kanilang ikinubli. Dahil nga hindi niya kasama itong si Manong Duming, ang kanyang kasama noon sa loob ay ang kaibigan niyang si Goyo. Pumayag naman si Goyo dahil gusto din naman itong makita ang laban na yon. Nang makapasok na sila sa loob ng ruweda, nagulat itong si Nuli
dahil sa kanyang mga nasilayan. Nakita kasi niya ang mga agimat ng matatanda na yon na para bang tumitibok-tibok ito sa kanilang dibdib. Alam niyang malalakas na agimat yon, kaya't ang pakiramdam niya noon para siyang lalagnatin dahil sa kaba. Kagaya ng nakagawian, lumapit siya sa may bahaging gitna ng ruweda para makiramdam din. Habang palingon-lingon siya sa ruweda, bigla naman niyang nasipat si Manong Duming doon sa ilalim na mayabong na manggahan sa hindi kalayuan ng sabungan na yon. Nagtaka naman itong sinuli kung bakit nandun itong si Manong Duming. Dahil sa kanyang pagmamasid, hindi niya namalayan na magsimula na pala ang laban. "Hoy par, magsimula na ang laban oh, kahit pumisto ka na," wika sa kanya ni Guyo. Nang pagbitaw sa dalawang manok, hindi yun kaagad nagbanggaan. Bagkus nakatayo lang ang mga ito kung saan sila inilapag. Maya-maya lang, bumuylo ang kalabang manok na para bang susugod ito. Bubugawin pa sana nitong sinuli ang kanya dahil hindi nito napansin ang papasugod na kalaban. Subalit maging si Guyo namangha sa manok nitong sinuli nang bigla itong humarap sa kalaban at sinalubong ang kalabang manok habang papaangat sa himpapawid. Gulat noon ang kalabang antingero dahil hindi nila sukat akalain ang ganong abilidad na taglay nito. Habang nagsalpukan ang mga manok sa ruweda, ang kalabang matanda noon, napansin nilang animoy may isininyas ito sa kasamahan nitong nasa labas. Maya-maya lang, nagtaka naman itong sinuli nang tumawa ang matandang nakatingin sa kanya habang itinuro nito ang usok na sa labas ng ruweda na para bang may nagsisiga doon. Doon nagimbal itong sinuli dahil kasabay ng paglabas ng usok doon ay ang pagpupumiglas ng kanyang manok habang nagtatakbo ito sa loob ng ruweda. Tawa noon ng tawa ang kalabang matanda habang nagsasalita ng Akala nyo hindi ko alam ang taglay nyo. Ngayon, makikita nyo ang sapitin ng manok nyo. wika ng matanda kasabay ng tatlo nitong kasama na sa labas ng ruweda na para bang nasisiraan ito ng bait. Tawa ito ng tawa habang sinubukan ng taga-karyo para dakpin ang kanyang manok. Magbubungat na sana ang taga-karyo na talo na ang panig nila Nole dahil tumakbo ang kanilang panlaban nang biglang nawala yung usok sa labas na nanggaling doon, at kasabay ng pangyayaring yon ay ang pagbalik ng wisyo ng pambato nitong sinuli. Dahil hawak ng taga-karyo ang manok ng kalaban, laking gulat nitong biglang sumugod ang manok ni Nole, kaya ang nangyari, napatalon ang sentensyador at kasabay sa pagbitaw sa manok. Nang mahawakan ng manok ni Nole ang kalaban, animoy galit na galit ito at nagpapaula ng atake. Doon napagtanto ng kalabang salamangkero na hindi basta-basta ang sinasandala nitong sinuli. Biruin nyo tatlong salamangkerong mambabarang ang nagtulong-tulong para pabagsakin ang kanilang panig.